Babalik ako, Gianni. We need to talk. Madiin din ang boses na wika ni Zion sa akin. Saglit akong huminto sa paglalakad at nilingon siya. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Zion. Wala na tayong relasyon at wala na rin tayong koneksyon, kaya't huwag ka nang bumalik pa rito. Di ko narinig ang sagot ni Zion hanggang sa nakapasok kami sa loob ng apartment. Iniupo ako ng aking ama sa sofa at tinitigan ako ng matiim. Si Zion ba ang ama ng pinagbubuntis mo at hindi ang lalaking naghatid sa iyo kanina? Seryosong mukhang tanong niya sa akin. Paano malalamang buntis ako, Dad? At tama ka, siya ang ama ng bata sa tiyan ko pero wala akong balak ipaalam sa kanya ang tungkol sa bata. Palagi kitang sinusubaybayan kaya alam ko ang nangyayari sa iyo lately. Gustong gusto kong magpakita sa iyo pero hindi ko magawa. Pero hindi ko na kayang patuloy pang magpanggap na patay na ako dahil baka wala na akong pagkakataon na... I'm sorry dahil isa akong duwag, Gianni. Naduwag ako sa loob ng 9 na taon. Mahabang paliwanag ng aking ama. At dahil sa kaduwagan ko kaya ka dumanas ng pang-api sa pangalawang pamilya ng ina mo? Medyo nangilid ang aking mga luha. Kung ganoon, totoo talagang nakita ko siya ng gabing iyon. Pero bakit? Di niya ako magawang kausapan at ipaalam sa akin na buhay pa siya. At paano? Paano nangyaring buhay pa siya gayong nilibing na namin siya? So ibang tao palang iniyakan at nilibing namin? Anong dahilan mo at di mo gang magpakita sa akin, Dad? Ano ang kinatatakot mong mangyari? Totoo ba ang sinabi ni Zion ikaw ang pumatay sa pamilya niya? Malakas ang sasal ng aking dibdib habang naghihintay ng kanyang sagot. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap. Sakaling totoo ang mga binibintang ni Zion sa kanya tungkol sa pagpatay sa mga magulang nito. Huminga ng malalim ang dad ko bago muling nagsalita. Hindi akong pumatay sa mga magulang niya, Gianni. Ngunit kahit hindi akong pumatay sa kanila, may kasalanan din ako. Dahil naging bahagi ako ng planong pagpatay sa kanila. Ngunit sa bandang huli, nagbagong isip ko at di ko kinayang pinapagawa sa akin. Kaya hindi ko itinuloy ang pagpatay sa kanila. So talagang may kinalaman ka sa pagkamatay ng mga magulang ni Zion, Dad? Umiiyak na kumpirma ko sa kanya. Napahawak ako sa aking dibdib. Dahil para bang biglang sumikip ang aking paghinga sa aking natuklasan. Kung ganon, may basihan pala si Zion na magalit sa aking ama. At ngayon, mas lalong di niya dapat malaman na magkaroon siya ng anak sa babaeng anak naman ng taong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Please, hear my explanation first bago ka magalit sa akin, Gianni. Nagusumama ang boses na sabi niya sa akin. Okay, Dad. I'm willing to hear your explanation. Bakit? Bakit mo nagawa mag-traidor sa mga boss mo? Gayong napakabait nila sa'yo. Nagpapahid ng luhang tanong ko sa kanya. Inutusan ako na isang malaking tao na patayin ng mga magulang ni Zion kapalit na malaking halaga ng pera. Sa umpisa, hindi ako pumayag sa gusto niya at sinubukan kong sabihin sa mga magulang ng masamang balak nilang gawin sa kanila. Ngunit hindi yun natuloy dahil nahulaan yata nila na balak kong magsumbong. Kaya tinakot nila ako na papatayin ka nila, Gianni. Saglit na huminto si Dad sa pagsasalita para sumagap ng hangin. Masyado ka pang bata at ayoko mapahamak ka, kaya hindi ko nalang tinuloy ang nauna kong balak. Alam ko kasi na kaya nilang gawin ang pinantatakot nila sa akin, dahil kaya nga nilang gawin yon sa malalaking tao, gaya ng mga magulang ni Zion, kaya paano pa kaya sa isang batang katulad mo? Pagpapatuloy ni Dad sa kanyang kwento. Pero sinong pumatay sa mga magulang ni Zion? Kung hindi ikaw, Dad? At saka sinong taong tinutukoy mong nag-utos sa'yo na patayin sina Mrs. at Mr. Harrington? Gusto kong malaman kung sinong totoong pumatay sa mag-asawang Harrington para naman malinis na ang pangalan ng dad ko sa mata ni Zion. I'm sorry, Gianni, pero hindi ko maaaring sabihin sa'yo kung sinong nasa likod ng pagkamatay ng mga magulang ni Zion. Tiyak malalagay sa panganib ang buhay mo kapag nalaman mo kung sino siya. Mahigpit na tanggi ng aking ama. Napapikit ako at napailing. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng ama mo. Tiniis niya na hindi ako makita ng matagal para lang maprotektahan ako sa kung sino mang tao yon. Hindi ko alam kung gaano ka mapangyarihan ng taong nag-utos sa kanya na patayin ang mga magulang ni Zion kaya hindi ko siya magagawang piliing sabihin sa akin kung sino sila. Ang hiling ko lang na sana magkausap si Zion at ang aking ama na masinsinan at may paliwanag ni Dad ang kanyang panig. Ngunit sino ba talaga ang tunay na salarin na dapat sisihin sa pagkamatay ng mga magulang ni Zion? Nasa paligid lang ba ang taong yon kaya't malaki ang takot ng aking ama at nagawang magpanggap na patay sa loob ng 9 na taon? Gianni's POV.
Di ako makapaniwala matapos ko marinig ang katotohanan mula sa bibig ng aking ama. Inamin niya sa akin ang lahat at wala siyang itinago. Natatakot daw siya na baka bigla na lang siyang maglaho sa mundo at maisama niya sa hukay ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ni Zion. Inamin niya sa akin kung paano ginawa nila para isipin ang lahat na patay na siya. Ayon sa kwento ng aking ama, ay loob pa lang ng kotse parehong malalim na raw ang tulog ng kanyang mga boss dahil may halong gamot pampatulog ang kape na ipinainom sa kanila bago sila lumulan sa kotse. Dinala niya papunta sa lugar kung saan niya isasagawa ang planong pagpatay sa mag-asawang boss niya. Sa lugar kung saan madalang lamang ang mga nagdaraang sasakyan. At sa lugar din daw na yon may malaking truck na nakaparada lamang sa gilid ng kalsada na siyang gagamitin niya para sadyaing banggain ang kotse ng kanyang boss. Habang nasa loob ang mga ito para isipin ng lahat na isang aksidente lang ang nangyari at hindi staged accident. Ayon pa rin sa aking ama nang ibabaw ang sundot ng konsensya sa kanyang pagkatao kaya hindi niya tinuloy ang maitim na balak. Ngunit hindi lang pala siyang inutusan ng kanyang taong yon para pumatay sa mga magulang ni Zion dahil may dalawang lalaking lumapit sa kanya at binugbog siya. Pagkatapos isa sa dalawang lalaki ang nagmaneho ng truck, sadyang binangga na ilang beses ang kotse ng kanyang SS. Nagawa raw makapanlaban ng aking ama at tatalo niyang isa sa dalawang lalaki samantalang tumakas naman ang isa. Sa takot daw niya, sinira niya ang mukha ng lalaki. Iniupo sa driver's seat ng kotse ng kanyang boss para magkunwaring siya yon. Lahat ng pagkakakilanlan, relo, ID at damit, pinagpalit ng aking ama sa lalaking yon bago siya tumakas. Nalaman daw ng taong yon na ginawa ng aking ama kaya't pinagbantaan siya nitong papatayin ako kapag lumutang siya at sabihin sa lahat ng totoo. Ayaw daw ng dad ko na may masamang mangyari sa akin, kaya pinasal na lang niya ang magtago at hayaang isipin kong patay na siya. Pagkatapos ay, ng aming pag-uusap ni dad, inalok niya akong tumira kasama siya. Malaki raw ang bahay niya, kaya kakasya kaming tatlo kasama ng magiging anak ko. Nagtatago siya ngayon sa ibang pangalan at walang nakakakilala sa tunay niyang pagkatao. Tinanggihan ko ang alok ng aking ama. Di ko kasi matanggap na totoong may kinalaman siya sa pagkamatay ng mga magulang ni Zion. Ang iniidolo kong uliran at napakabait na ama, may matiim palang itinatagong sekreto. Ngunit ang mas higit na dahilan kung bakit ako pumayag na tumira sa bahay niya ay dahil ayaw niyang sabihin sa akin kung sinong taong yon na tinutukoy niya. Tayo ang taong tunay na katauhan lamang ng taong iyon ang di niya nasabi sa akin. At kahit anong pilit kong pakiusap sa kanya na sabihin sa akin kung sinong nasa likod ng lahat ng to, hindi ko siya nagawang paaminin. Anong balak mong gawin ngayon, Gianni? Tanong sa akin ni Silvana. Pagkatapos umalis ng dad ko, tinawagan ko si Silvana at pupunta sa apartment. Para kasing mababaliw ako kapag sinarili ko lamang ang mga natuklasan ko. Hindi ko alam, Silvana. Naguguluhan ako. Kapag sinabi ko kay Zion ang mga nalaman ko, tiyak ipapakulong niya ang dad ko. Ayoko makulong siya. Gusto ko siyang makasama ng malaya, kasama ng magiging apo niya. Nagpapahid ng luhang sagot ko sa kanya. Nilapitan ako ni Silvana at niyakap. Marahang hinaplos ang kanyang palad ng aking likuran para ipadama sa akin ang kanyang simpatya. Bakit bang daming problemang dumarating sa buhay mo, Gianni? Kailan ba mawawala ng problema? Hindi napigilang tanong niya sa akin. Hindi ko alam, Silvana. Pakiramdam ko ako ang pinakamalas na babae sa buong mundo. Sagot ko sa kanya. Ngunit isa lang ang alam ko. Hindi ko kayang makita na makukulong ang aking ama na matagal kong inasam na makasama at makitang muli. Tama na yon, Zion. Baka mauus mong basag ang bote ng alak sa bar ko. Wala na akong magtitinda niyan. Awat sa akin ni Alex. Nasa bar niya ako ngayon at walang pakundang nagbabasag ng mga bote ng alak para mailabas ko ang galit na nararamdaman ko sa aking dibdib. Binili ni Alex ang bar na pinagtatrabahuhan dati ni Gianni at Silvana kaya't siya na ngayon ang may-ari. Sarado sila ngayong araw dahil day off ng kanyang mga staff kaya't malaya akong nagagawa ang gusto ko ngayon. Babayaran ko naman ang lahat ng mga mababasag kong bote ng alak para naman hindi malugi ang negosyo ng dahil sa akin. Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko na makita kong buhay ang ama ni Gianni? Buhay ang taong pumatay sa mga magulang ko. Gusto ko siyang bugbugin at turugin sa mga kamay ko, ngunit hindi ko magawa dahil kay Gianni. Tiyak na kamumuhian niya ako kapag ginawa ko ang bagay na iyon. Nabigat ang dibdib ko sa kaibigan ko.
Ang mabuti pa kausapin mo ng masinsinan si Gianni at ang kanyang ama. Maging mahinahon ka sa harapan ng ama niya. Huwag mong pairalin ng galit sa dibdib mo. Malay mo may mas malalim pa palang katotohanan na matutuklasan. Payo ni Alex sa akin. Akmang iinumin ko na ang bote ng beer na hawak ko, ngunit pinigilan niya ako. Huwag kang magpunta sa kanya na lasing, Zion. Mas lalo ka lamang niyang hindi kakausapin kapag nakita niyang lasing ka. Huminga ako ng malalim. Tama si Alex. Baka lalong uminit ang ulo ko kapag nalasing ako. Bigla akong tumayo sa kinaupuan ko at walang paalam na lumabas ng bar niya. Di na ako tinanong ng kaibigan ko kung saan ako pupunta dahil natitiyak ko kung saan ako magtutungo. Sa harapan ng apartment ko sa nakatira si Gianni ako humantong. Eksaktong palabas siya ng gate pagdating ko. Nagmamadaling bumaba ako sa aking kotse at nilapitan ko siya. Saan ka pupunta, Gianni? Agad kong tanong, makalapit ako sa kanya. Sa pagkakatanda ko wala na tayong relasyon, kaya hindi ako obligadong sagutin ang tanong mo. Seryosong mukhang sagot niya sa akin. Akmang tatalikuran niya na ako, ngunit mabilis kong napigilan ang braso niya para hindi siya makaalis. Bitawan mo nga ako? Bakit ka ba nagtungo rito? Ano naman ba ang kailangan mo? Galit na piksi niya. Nasaan ang mamamatay tao mong ama? Madilim ang mukhang tanong ko sa kanya. Ngunit isang malakas sa sampal sa aking mukha ang sinagot niya sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mamamatay tao ang daddy ko? At pwede ba wag na wag kang magpapakita sa akin kahit na kailan? Naghalo ang galit ng kanyang ama at selos na nararamdaman ko. Sa tingin ko kasi kaya malakas ang loob niya na pagsalitan ako ng ganyan dahil kay Jared. At di ko matanggap na kaya kong palitan ng lalaking yon sa puso niya. Di ko napigilan ang sarili ko kaya hinawakan ko siya ng mariin sa kanyang balikat. Saan ka pupunta? Papupuntahin mo ba kung saan nagtatago ang ama mo? Ipapakilala mo na ba sa kanyang panibagong lalaki sa buhay mo? Bakit, Gianni? Mas magaling bang humalik kaysa sa akin si Jared? Mas magaling ba siya sa kama? Hindi na natapos pa ang sasabihin ko dahil muling lumipad sa pisngi ang isang kamay ni Gianni. Di ko alam ganyan pala karami ang utak mo, Zion, at ipinagpapasalamat kong nakipaghiwalay ka sa akin dahil nakita ko ng totoong kulay mo na hindi ko nakita noon. Galit na wika ni Zion. Nagdilim ang paningin ko dahil sa kanyang sinabi kaya bigla akong hinilang ulo niya, hinalikan ng mariin ng kanyang mga labi. Ngunit nagpumigla siya para makawala sa mahigpit kong pagkakahawak sa kanya. Nang sa wakas pinakawalan ko ang kanyang mga labi, hinila ko siya papasok sa aking kotse. Di ko hahayaan na makipagkita siya sa Jared na yon. Aaminin ko kasalanan ko kung bakit ganito ang sitwasyon namin at pinagsisihan ko ang nagawa ko sa kanya. Sana hindi ko na lang siya dinamay sa galit ko sa kanyang ama dahil, kagaya ng sinabi ni Alex, wala naman siyang kinalaman sa ginawa nito. Ngunit nabulagan ako ng galit kaya nakagawa ko ng bagay na labis kong pinagsisihan ngayon. Bitawan mo ako. Hindi ako sasama sa'yo. Sigaw niya habang pilit inaalis ang kamay kong humihila sa isa niyang braso. Napakunot ang noo ko nang biglang huminto sa pagpupumigla si Gianni at napahawak sa kanyang tiyan habang nakangawi ang mukha na parabang nakakaramdam ito ng matinding sakit. Ano nangyayari sa iyo, Gianni? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Ang sakit ng tiyan ko. Nakangiwing sagot niya sa akin. Nanlaki ang mata ko na makita ko ang umaagos sa dugo mula sa itaas ng kanyang hita. What the heck, Gianni? Naudlot ang sasabihin ko nang mahimatay si Gianni. Mabuti na lamang at naagapan ko siya at nasalo kaya hindi siya natumba sa lupa. Puno ng pag-aalala ang aking dibdib na agad ko siyang binuhat. At isinakay sa aking kotse. Halos paliparin ko ang kotse ko para mabilis kami makaabot sa ospital at malaman ko anong sakit na Gianni. Pagmulat ko ng mata agad pumasok sa aking isip ang kalagayan ng aking anak. Mabilis kong kinapa ang tiyan ko at dinama kung may laman pa ba itong bata. Nakadama ako ng matinding pag-aalala para sa baby ko nang maalala ko bigla akong dinugo habang pinipilit akong ipasok ni Zion sa kanyang kotse. Kapag may nangyaring masama sa baby ko, hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Buntis ka pala. Sinong ama nang dinadala mo? Napatingin ako sa aking right side nang marinig ko ang malamig na boses ni Zion. Sa sobrang pag-aalala ko sa magiging anak ko, di ko napansin ang kanyang presensya sa loob ng kwartong kinaroroonan ko. Nang tingnan ko ang mukha ni Zion, blankong ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit di ko makita sa mukha niya kung anong reaksyon niya sa kanyang natuklasan. Dama ko naman sa kanyang tinig ang galit. Marahil iniisip niyang anak ako kay Jared ng bata, sa tiyan ko, at hindi galing sa kanya.
Mas maganda nga na yun ang isipin niya para hindi niya na ako guluhin pa. Huwag kang mag-alala. Hindi sa iyong batang to kaya ligtas ka sa responsibilidad. Malamig ang boses na sagot ko sa kanya. Sa pagkakataong to, nakitaan ko siya ng ekspresyon sa kanyang mukha. Pinaghalong sakit at galit ang nakita ko na lumarawan sa kanyang mukha dahil sa kanyang natuklasan. Ngunit di siya nagbigay ng komento. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang baby mo. Kailangan mo lamang magpahinga, sabi ng doktor. Sabi pa niya sa akin sa malamig pa ring tono. Di ako umimik. Sa halip, tinutok kong aking paningin sa siling ng kwarto. Narinig ko ang marahas na paghugot ni Zion ng malalim bubuntong hininga. Bago, walang paalam lumabas siya ng silid at di na nagbalik. Di naman nagtagal, dumating si Jared sa sobrang alalang-alala sa akin. Tiyak na tinawagan ni Zion si Jared at pinapunta sa ospital. Sabi ko na nga ba, iniisip niyang si Jared ang ama ng bata na nasa sinapupunan ko. Kaya niya to tinawagan at pinapunta sa ospital. Para siguro alagaan ako. What happened, Gianni? Bakit nandito ka na naman sa ospital? Nag-aaral lang tanong sa akin ni Jared pagkapasok niya sa private room na kinuha ni Zion para sa akin. Dahil kay Zion, pinilit niya akong ipasok sa kotse nang biglang sumakit ang tiyan ko. Di ko alam, dinugo pala ako. Siguro dahil sa stress kaya ako dinugo. Pero ligtas naman daw ang baby ko at kailangan ko lang daw magpahinga. Yun daw ang sabi ng doktor. Sabi naman sa akin ni Zion, sinabi mo ba kay Zion na siya ang ama ng dinadala mong bata? Mabilis akong umiling. Di niya matanggap ang anak ko dahil iniisip niya ang ama ko ang pumatay sa kanyang mga magulang. Lalo pa ngayon nalaman niyang buhay pa lang aking ama. Nagulat si Jared sa kanyang natuklasan. Kinuwento ko naman sa kanya ang mga nangyari, pati na rin ang tungkol sa ginawa ng aking ama sa mga magulang ni Zion. Hindi ko siya masisisi kung magalit man sa iyo ang aking ama. Gianni, masakit mawalan ng magulang at alam mo yon. Komento ni Jared matapos marinig ang buong katotohanan. Kahit hindi ang ama mo ang pumatay sa mga magulang ni Zion, malaki pa rin ang naging bahagi niya sa pagkamatay ng mga magulang ni Zion. Zion? Dugtong pa ni Jared. Alam ko yon, Jared. Pero kahit anong mangyari, ama ko pa rin siya. Kaya kahit na may kinalaman pa siya sa pagkamatay ng mga magulang ni Zion, hindi ko siya maaaring talikuran. Lalo pat ginawa lang niya yun sa sobrang pag-aalala niya sa akin. Dahil nais niya akong protektahan laban sa taong nag-utos sa kanyang patayin ng mga magulang ni Zion. Mahabang sagot ko kay Jared. Siguro mas mabuting isipin nga niya na hindi niya anak ang batang nasa tiyan ko para di na madagdagan ang galit niya sa dad ko. Tiyak iniisip ni Zion na anak ko ang batang dinadala mo sa tiyan. Kaya bakit di na lang natin totohanin ang iniisip niya? Biglang sugestyon ni Jared.